magandang hapon po sa ating lahat. Hapon din po. Sa pangalan po ng dakilang Panginoon Kristo, ang ating pagbigay galang sa bahay kay Ruby Silos. Isa rin po natin kapatiran. Ginakuan natin sa oras na ito. At isa pong magandang gabi. Gabi sa mga espiritu na nandito rin sa book na ito. Nakikisalo rin sa atin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Meron pong binasa kanina na sitas ang ating mga kapatid. Una po ang ayon sa sinulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kung pag-aaralan po natin, ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Mula po sa mga hindi nakikita sa sangkalangitan at ganun din dito po sa kalupaan. Mga luklukan, mga pagsakop, pamunuan at mga kapangyarihan. Kumbaga, ginawa muna ng Diyos yung sa langit, siyempre yung sarili niyang luklukan, at kung paano ang kanyang kaharian, kung ang kanyang kapangyarihan ay sumasa lahat, kaya po nagawa niya ang lahat ng bagay. Nauna na yung mga hindi nakikita, at pangalawa na yung mga nakikita. Ganyan po, kadakila ang Diyos. Meron po siyang tinatawag na plano kung paano niya binuo. Pero meron po siyang kasakasama. Walang iba ang bugtong na anak ng Diyos sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo na nagiging inspirasyon ng Diyos sa mga gawang makapangyarihan na palagi niyang kasama hanggang sa maitatag ang sanglibutan at ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon. Anong ligaya o saya ng isang manlilikha kapag kasama niya ang kanyang nag-iisang bugtong na anak na nagbibigay sa kanya ng kalakasan upang magawa ang lahat ng mga bagay. Kaya po, siya naman ay pinagkalooban na pagkatapos niyang maganap ang lahat ng mga inihula sa kanya ng mga propeta na siya ay bababa dito sa ibabaw ng sanglibutan. Napakarami pong mga sinabi sa kanya nasa mga awit, sa sulat ng mga propeta, at maging si Moises ay nagsulat patungkol sa ating dakilang Panginoon. Na sa pamagitan niya ay siya'y sinugo dito sa ibabaw ng lupa para mangaral ng mabuting balita nang sa ganon ito ang maging gabay at ganun din maging kautusan sa mga tao para masunod o magawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga pahayag ng ating dakilang Panginoon. At dahil nga sa mga hula sa kanya ay hinanap niya ito at inalay niya ang kanyang buhay bilang pangtubos sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo, na doon po tayong lahat ay pinagkalooban ng kapatawaran sa ating mga kasalanan dahil sa kanyang sinabi nung siya'y nakabayubay sa cross, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya po, ang kaligtasan ng tao
ay minsan lamang dumating sa ating buhay sa pamamagitan ng pagpapatawad sa atin nung tayo ay nasa kawalang kaalaman pa. Pagkatapos nun ay tayo bibigyan ng patnubay na siyang mag-iingat sa ating mga sarili upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat mahirap po sa kalagayan ng isang tao na baguhin ang sarili na mag-isa, maliban na kung sumasa kanya ang Espiritu Santo na yun ang magpapabago at magpapaalaala sa lahat ng mga sinabi ng ating dakilang Panginoon. Sa lahat ng ating mga naririnig sa mga pagpapahayag ng Ebanghelyo at sa lahat ng mga sinugo niya na basahin ang Ebanghelyo at pangaral, ito po ang nagpapaalaala sa tao sa bawat nakikinig ng salita ng Diyos upang sa ganon magawa natin ang kalooban ng Diyos. Pero lamang po na ang tao ay may kahinaan, marupok, minsan nadadala sa mga tukso, at ganon din sa pagkalimot sa Diyos. Ito po ang nagpapaalaala sa atin nang sa ganon masunod ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagbubukas muli ng ating pag-iisip na tayo'y hindi pinababayaan ng Diyos. Lamang nasa atin na po ang pagpapabaya. Kasi minsan, nakakalimutan nating manalangin, nakakalimutan nating magsimba, o kaya makinig ng Ebanghelyo. Pero po siya, palagi po siyang nandiyan. Nag-aantay sa isang tao na magsisisi at babalik loob sa Diyos. Kaya po, naging pinakaalaala sa atin ang ginawa ng ating dakilang Panginoon na inalay niya ang kanyang buhay, pinabuhos niya ang dugo, at pinagtibay niya ang lahat, maging sa sangkalupaan man o sa sangkalangitan, maging mga kapangyarihan man, mga hindi nakikita at di nakikita, ay pinagtibay ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo na tayong lahat ay may pagkakataon ng baguhin at pagkalooban ng isang pagsisisi na karapat-dapat nating dapat lakaran ang mabago ang ating mga buhay at masunod na natin ang kalooban ng Diyos. At sa pamamagitan po ng kanyang pag-alay ng buhay, bagamat tayo noon ay mga nasa kalagayang masama o masasama pang mga ginagawa natin, wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin natin si Kristo sa ating buhay bilang tagapagligtas at ganon din ang kanyang aral. Ito ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, magkakaroon na tayo ng kapanatagan ng ating mga sarili sapagkat sinusunod na natin ang kalooban ng Diyos. At sa pamamagitan po ng pananampalatayang yan, dapat doon tayo namamalagi na sa pamamagitan din yan, meron na tayong pag-asa doon sa pinapahayag ng mga ebanghelyo na buhay na walang hanggan. Na kung titingnan po natin, hindi lang po sa buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, dapat tayo umasa na isisilang ang tao o kaya mamumulat kagaya ng sa kalagayan ng Espiritu na makikilala ang katotohanan. Pagkatapos nun, yung pagbabalik na ng ating dakilang Panginoon. Kung sa kalagayan naman tao, isisilang, tatanda, mamamatay, pero pagkatapos po nun, hindi pa yun ang katapusan. Kumbaga meron pang karugtong ng ating buhay sa makatuwid bagay ang makasama tayo ng ating dakilang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga po, para ang tao ay hindi mapahiwalay sa Diyos, siya ay naglagay ng iglesia na ang pinakaulo ng iglesia
walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Tayo naman po ay mga sangkap ng katawan na nagkakalapat sa isa't isa at gumagawa ayon sa minagaling ng Diyos na tayo'y pinagsama-sama at nangagkakaisa ayon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na wala tayong ibang gagawin, kundi kung ano ang kalooban ng ulo ng Iglesia sa makatuwid bagay ng ating dakilang Panginoon. Yun po ang gawin natin, walang iba. Ang una niyang sinabi, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, subalit ang hindi ay parurusahan. Kaya po tayo ay nandirito, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Kaya po, may kalayaan tayong pumili. Merong sinugo para mangaral, kung wala namang tagapakinig, walang mangangaral. Kung walang mangangaral, walang sinugo. Wala ring sinugo kung walang nagsugo. Sa makatuwid bagay, ang Diyos. Kaya kumbaga, mula sa itaas, mula sa nagsugo, papunta sa sinugo, sa nangaral, sa tagapakinig, sa tumanggap, at sumampalataya, yun po ang pamamaraan para tayo'y makasumpong ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kumbaga may proseso. Kaya nga po naglagay ang Diyos ng iglesia. Nang sa ganon, doon tayo magtitipon-tipon, doon tayo magkakaroon ng pagkakaisa sa pagsamba, mananalangin, at makikinig ng Ebanghelyo sapagkat yun po ang pinakanais ng Diyos na tayong lahat ay turuan sa pamamagitan ng kanyang mga aral. Wala pong pinipili kahit anuman ang ating kalagayan, espiritu man o nasa katawang laman, anuman ang lahi, wika, tayo man ay laya o tayo man ay alipin, tayo man ay tuli o dituli, Hudyo o Grego, lahat po tayo ay bukas ang kamay ng ating dakilang Panginoon sapagkat sinabi niya, sino man ikangay lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itatakwil. Kaya po, bukas po ang palad ng ating dakilang Panginoon sa mga lalapit sa Kanya. Kaya nga po, nagpapatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Maging sa espiritu man o sa tao, nagpapatuloy po ang pangangaral ng Ebanghelyo upang sa ganon, ang nais ng Diyos ay makarating lahat sa mga tao at ganoon din sa mga espiritu. At sa buong sanglibutan ang Ebanghelyo ng ating dakilang Panginoon. Na totoo nga po, doon natin malalaman ang kapangyarihan ng ating dakilang Panginoon. Kaya niya ito ginagawa sapagkat ang nais po niya, wala ni isa man sa atin ang mapahamak, kundi tayong lahat ay makasumpong ng kaligtasan sa bawat isa sa atin na tayo'y nakasama niya doon sa buhay na walang hanggan. Kaya kung pag-aaralan po natin, dito pa lang sa ibabaw ng sanglibutan, marami na tayong mga pag-aalala, pero ang inaalala pa lang natin, yung limitado pa lang na buhay na may kamatayan pa. Pero kaya nga inilalakip ang pag-asa para magkaroon tayo ng panibagong iisipin sa makatuwid bagay yung nakatakda o itinakda ng Diyos sa atin na magiging kalagayan natin pagkatapos nating mamatay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Walang iba ang mga espiritu man o mga tao man na nagkatawang tao o mga tao man na naabutan ang pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Hindi po tayo mga uuna sa mga nangamatay na, kundi unang muna bubuhayin ang mga nangamatay na
Kagaya nga ng sinasabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, sa mga libis, ang mga buto ay iluluwa ng mga dagat, ng mga kailaliman ng lupa. At yun ay pagsasama-samahing muli at magkakaroon ng mga litid at magkakaroon ng laman at babaluti ng balat. At sila'y muling hihingahan ng hininga ng buhay sa makatuwid bagay. Lahat ay bubuhayin kasama ng mga nangabubuhay at tayo'y haharap sa kukuman ng Diyos sa makatuwid bagay sa lahat ng mga ipinahayag niya na aral kung tayo ba'y sumunod sa kanyang kalooban. Kung tayo po ay nasumpungan na gumawa ng mabuti, meron po tayong tatanggaping ganting pala. May ganti na, may kasama pang pagpapala. Pero doon naman sa mga hindi tumanggap, hindi nagpatuloy, at sinadyang tumigas ang puso at hindi nakasunod sa kalooban ng Diyos, yun naman ay patungo doon sa kapahamakan. Kaya nga po, tayong lahat, ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng pagkakataon, magkakasama tayo doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Doon po sa ikalawang binasa ng ating kapatid, kung pag-aaralan po natin, 4 na klaseng tao ang nakapaligid sa ating dakilang Panginoon. Makasalanan o kaya mga maniningil ng buwis. Kumbaga, yun talaga ang hinahanap ng ating dakilang Panginoon. Yung mga makasalanan at yung mga maniningil ng buwis. Pero po, sa kabila noon, mayroon namang dalawa na naghuhusga o humahatol kung bakit ang ating dakilang Panginoon ay mas malapit siya doon sa mga maniningil ng buwis at ganun din sa mga makasalanan. Sapagkat, sabi nga, mas madali pang makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga maniningil ng buwis at ang masamang babae kaysa mga matutuwid na. Bakit po? Dahil, kumbaga, sa laki ng kanilang ginawang pagkakasala, ay katulad din yan, laki ng utang at pagkatapos ng napawalang sala o hindi na siningil, kumbaga, pinagkalooban na ng kapatawaran, mas malaki ang pagpapatawad na tinanggap ng isang makasalanan kaysa sa isang taong matuwid. Kaya kung pag-aaralan po natin, dalawang tao na makasalanan o gumagawa ng kasalanan na kapaligid sa ating dakilang Panginoon at dalawa naman nagkukunwaring matuwid na walang iba ang ginagawa niya ay tinitingnan ang kamalian ng kapwa. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Saan po kaya tayo doon? Doon tayo sa makasalanan? O doon tayo sa maniningil ng buwis? O doon tayo sa mga eskriba o parisiyo na wala tayong ibang ginagawa kundi hanapin ang butas o kasiraan ng ating kapwa. Kung tayo po ay pinagkalooban na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, pinagkalooban na tayo ng unawa na makaalam ng mabuti at masama. Kinakailangan pong ang gawin natin kung ano yung nakalulugod sa ating dakilang Panginoon. Kung titingnan po natin, yung mga eskriba at mga parisiyo, yun yung may hawak ng mga kasulatan. Pero, ang ginagawa nila, tinitingnan nila yung mga kamalian ng kapwa. Pero ang ating dakilang Panginoon, hindi po tumitingin sa panlabas na kalagayan ng tao. Halimbawa, may tangan-tangan ng Biblia, hindi pwedeng sabihin banal na. Sapagkat, iba sa kaloob-looban naman yan, hindi naman talaga banal, kundi sa labas lang, dahil may hawak na Biblia.
Pero yung isang tao na kinakailangan pangaralan o dapat sana'y ginawa ng mga eskriba o parisiyo, ibinahagi nila yung kanilang tangan-tangan ng mga kasulatan sa mga maniningil ng buwis at ganoon din sa mga makasalanan, pero hindi po nila ginawa, kundi ang ginawa nila, humatol na agad sila. Kumbaga, hindi maayos na pamamaraan dahil paano naman magiging pagkakasala ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan kung wala namang pagbabatayan ang kanilang nilabag. Kumbaga, walang kasalanan kung walang paglabag. At wala ring paglabag kung walang kautusan. Sa makatuwid, tayong lahat ay kinakailangan mapangaralan muna ng mabuting balita at pagkatapos doon tayo hahatulan depende sa mga tinanggap nating aral kung yun ay isinasabuhay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya po, ang nangyari, nagbigay ang ating dakilang Panginoon ng dalawang talinghaga na patungkol doon sa isang daang tupa na nawawala ang isa at hinanap at nung masumpungan ay nakipagkatuwa siya sa kanyang mga kaibigan. At ang ikalawa, isang babae na may 10 putol na pilak, nahulog ang isa, yung kanyang masumpungan ay nakipagkatuwaan sa kanyang mga kaibigan. Kung pag-aralan po natin, tatanungin natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y nasa kalagayan ng isang pastor na nung masumpungan ang tupa ay naging kagalakan niya na kumbaga ibinahagi niya sa kanyang kapwa na uy sis, bumalik na si Brad Rudy sa lunduyan. Yun ba ay gagawin natin? O baka nilapitan na nga natin, pagdating doon sa lunduyan, sabihin natin, bakit ka nandito, Brad? Siguro may sakit ka. Ang mangyari niyan, balik na naman tayo sa mga eskribas at parisiyo. Pero kung ilalagay natin ang ating sarili sa mga makasalanan, sa maniningil ng buwis, ang titingnan natin, pantay lahat tayo. Tayong lahat ay makasalanan. Kumbaga, hindi tayo pwedeng maging mataas sa ating sarili sapagkat pantay-pantay tayong lahat na nagkakasala. Sa makatuwid, mula sa isang maruming kalagayan, tayo ay kinahabagan lamang ng Diyos at pinagkalooban ng pagpapatawad. Kaya po, doon sa mga nawawala na yon, na kapag iyan ay nasumpungan natin, dapat ang pairali natin sa ating puso yung kagalakan. Sapagkat ang nawala ay nasumpungan. Kumbaga, dahil matagal na panahon, bagamat dating kasama natin, sabi nga, 100 tupa, 10 putol na pilak. Kumbaga kumpleto, napahiwalay lang o nawala, nalaglag, o kaya nawala yung tupa, kinakailangan may gagawin tayo. Sabi nga, doon sa unang talinghaga, iniwan niya yung 99 at hinanap yung nawawala. At doon naman sa mahitangan ng 10 putol na pilak, naghanap siya ng walis, winalisan niya at hinanap niya ng buong ingat. Nasumpungan niya yung 1 putol na pilak. Kung pag-aralan natin, meron tayong gagawin. Walang iba, hanapin ang mga nangawawala. Maging iyan man ay sinalimbawa sa tupa, o kaya sa 1 putol na pilak na nawawala, mahalaga po sila sa paningin ng Diyos. Dahil kabilang sila sa mga tao na tinawag ng Diyos upang maging Kanya. Pero kung wala po tayong gagawin, wala po tayong pinag-iba sa mga eskribas at parisiyo. Kaya po tayo nandito, pagkakataon ang nagbibigay sa atin, sabi nga ni Brad Rudy kanina, may lakad siya, pero dahil may parang pumigil sa kanya,
ito na yung pagkakataon upang maabutan natin yung nawawalang tupa at ganun din yung isang putol na pilak dito sa lugar ng Bagong Bayan, Pequeño, Guwa, Camarines Sur. Kaya po, sa bawat isa sa atin, kung kulang pa, marami pang mga tupa ang hinahanap natin. Lamang gagawin natin ang buong sikap na maghanap at huwag tayong maghimagot sapagkat ito'y hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin sa mga hinahanap ng ating dakilang Panginoon, ang mga taong kinakailangan masumpungan at makarating sa tinatawag na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya po, magpatuloy lang tayo sa paghahanap at magpatuloy lang tayo na makipagkatuwaan sapagkat sabi nga, kahit ang mga anghel sa kalangitan ay nangagkakatuwaan dahil sa isang taong nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Kaya po, kumbaga, nagsakripisyo, mayroon naman niyang reward sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Pagamat tayo nandito, kumbaga hindi yan kakalimutan ng Diyos sapagkat ginawa natin kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan. Salamat sa Diyos dahil sa nasumpungan natin, kumbaga hindi lang yung nakadako tayo dito, kundi kinakailangan makarating din siya sa templo sa pamamagitan ng paggabay na kumbaga nakita yung isang tupa na nawawala, pinasan niya. Kumbaga, dahil mahina na nga, hindi makabalik doon sa 99, kaya kanyang pinasan at dinala doon sa 99 para mabuo muli ang 100 tupa. Kaya po, tayong lahat ay tinuturuan dito sa sitas na ito na hanapin pa natin yung mga nangaliligaw na mga tupa at iharap natin doon sa 99 nangangailangan na mabuo sila sa pamamagitan ng pagkakaisa sa isang layunin na sambahin ang Diyos, duwalhatiin siya at ating kilalanin naman si Kristo at ang kanyang aral sa makatuwid bagay ang Ebanghelyo. Hindi ko na po pagtatagalin, biyaya at pagpapala, managana sa bawat isa at pagpalain tayo ng Diyos, ano man ang ating mga kahilingan, karaingan man, mga problema man yan, o pagsubok o karamdaman, ipagkaloob na ba ang kasagutan sa ating sa ngalan ng dakilang Panginoong Jesucristo na Panginoon natin at tagapagligtas. Salamat po.